So it's Teacher Gwen. So for today's Sunday, for today's video, I am going to tell you another story that is from the Bible. So teacher, ano po yung story this time? So this time, I'm going to tell you a story about John the Baptist. So okay, let's start. So this is John the Baptist. John the Baptist is the son of Elizabeth and Zachariah. Noong unang panahon, si Elizabeth at si Zachariah, sobrang tanda na nila. They were very old to have a son. But one thing about God, He is faithful that can do miracle upon His people, lalo na sa mga anak niyang mahal na mahal niya. Kaya one day, si Elizabeth ay nagkaroon ng anak. Nagka-baby si Mother Elizabeth. At tuwang-tuwa sila ng kanyang asawa na si Zachariah. But one thing about Elizabeth is na-meet niya si Mary. Ito si Mary and ito si Elizabeth. But that time, si Mary ay pinagbubuntis din si Jesus. She was pregnant kay Jesus. At the same time, si John the Baptist na nasa tiyan ni Mother Elizabeth at si baby Jesus ay nasa womb pa ng kanyang mother. And nung nag-meet si Mary and si Elizabeth, gumalaw yung tiyan ni Mother Elizabeth. Bakit kaya? Bakit kaya gumalaw yung tiyan ni Mother Elizabeth? Ito ngayon ang kwento. Dahil sa sobrang tuwa dahil na-meet niya si Jesus sa womb. So, nung pinanganak si John the Baptist, siya ay nang-baptize ng napakadaming tao sa River of Jordan. Tapos, namuhay siya sa bundok. Diba yung bundok? Sobrang nakakatakot yung bundok. Tapos, doon lang siya malapit sa may dagat. Doon siya nakatira. Kung ano-ano lang yung kinakain niya lang is honey from this one. Sa honey lang siya nagkakaroon ng food and mga fruits. Ano ba nakikita sa forest? Mga fruits, mga gulay. Ayun lang yung kinakain ni John the Baptist. And also, kids, nakikita niyo yung damit ni John the Baptist? This is made from camel skin. Ayan, no? Yan. Nangangati pa siya. So, this is made from caramel skin. And also, sinabi ko kanina na si John the Baptist ay nang-babaptize ng mga people. So, teacher, ano po yung nang-babaptize ng people? So, teacher, ano po yung ibig sabihin ng baptism at baptizing? So, ang meaning nun, ang ibig sabihin nun is that you have decided to follow Jesus and His footsteps. So, sabi ni John the Baptist, stop sinning and decide to be baptized by the water and Holy Spirit to live righteously and obediently with the Lord. So, ayun yung ibig sabihin ng baptism. Ito yung ginagawa ni John the Baptist sa napakadaming tao. Binivisit siya dun sa River of Jordan para magbaptize. Tapos, upon baptizing, kasi dadating ang isang Messiah. Sabi ni John the Baptist sa mga taong pumupunta doon. Yan! This is the baptism sa water, yung ginagawa ni John the Baptist. That is why he is called John the Baptist. Ngunit, sabi ng mga tao, hindi ba ikaw yung Messiah? Kasi ikaw yung nagsasabi ng mga gantong bagay. Hindi ba dapat ikaw yung sinasabi mong tagapagligtas? Kasi ikaw yung nang babaptize. Pero sabi ni John the Baptist, hindi ako ang Messiah. Hindi ako karapat-dapat maging Messiah pagkat ang Messiah ay makapangyarihan at at the same time, siya ay malapit na dumating. At ako mismo ay kanyang ibabaptize.
Tapos pinakita niya yung shoes niya, kids. Sabi niya, dapat hindi ako yung nakasuot ng shoes na to, kundi ang Messiah, sabi ni John the Baptist. Hindi ako karapat-dapat kahit maging alipin niya, pagkat siya ay makapangyarihan at totoo. Isang araw, eto na kids, dumating na si Jesus. So, ibig sabihin, si Jesus tsaka si John the Baptist, best friends na sila nung nasa tiyan pa lang sila ng kanilang mother. So, nagkita sila nung adult na sila. Ayan, nagkita na si John the Baptist at si Jesus. Ito si Jesus, ito si John the Baptist. Hindi makapaniwala si John the Baptist na si Jesus mismo yung pumunta sa kanya para ano kaya? Para i-baptize. So, ayan. Nag-usap sila ni John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, hindi ako pwedeng mag-baptize sa'yo. Dapat ikaw yung mag-baptize sa akin kasi ikaw ay mas makapangyarihan at ikaw ang Messiah. Ngunit, sabi ni Jesus, hindi. Inaalaw ko na ikaw ang mag-baptize sa akin, kaibigan. And, ano nangyari? Binaptize si Jesus ni John the Baptist. Tapos, biglang lumitaw ang napakaliwanag na ilaw. Pagkaahon ni Jesus sa water. And, ano yung dumating? Yung Holy Spirit. Dumapo siya sa kay Jesus and isang dove siya. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, nung nabaptize si Jesus Christ, sumama din sa kanya ang Holy Spirit para gabayan siya sa kanyang journey. At pinakilala ni John the Baptist si Jesus sa buong tao at doon nagsimula na nakilala si Jesus bilang isa siyang Messiah na hinihintay ng lahat. So kids, that is when Jesus and John the Baptist meet at the River of Jordan. So, that's all for today's story. I hope you learned something and you listened well. So, ang memory verse natin for today is from Romans 10 verse 15. How beautiful are the feet of those who bring good news. Thank you, kids. Goodbye.